What's up mga kumarikong tigang? Isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat. At ngayon naman po mga kumarikong tigang, for today's video ay eto na. Pag-uusapan naman po natin ang mga sinasabing mga preparasyon o mga dapat po natin gawin sa pagsalubong sa darating na Chinese New Year. Meron pala gano'n. Merong gano'n na mga kumarikong tigang. Katulad din po yan na mga kumarikong tigang ng mga ginawa po natin nung sumalubong naman po tayo ng bagong taon nung January 1. Pero ito po yung iba po ha, mga kumarikong tigang, kasi ito po yung usapin ng po tungkol po sa mga paniniwala naman ng ating mga kapatid na mga Chinoy sa Chinese New Year o yung pagpapalit ng taon nila. Kayo po ba ha, mga kumarikong tigang, nag-o-observe din po ba ng Chinese New Year? Dapat naman po ha, mga kumarikong tigang, kasi kung kayo po yung naniniwala sa iba't ibang mga pampaswerte na yun na nga, mga kine-create nila o yung mga hinahatid ng ating mga mga Chinese communities natin, na mga isinare na sa atin na mga kumarikong tigang, dapat po gawin natin po ito. Pero kung hindi naman po kayo, kumbaga nagse-celebrate ng Chinese New Year, wag na. Bakit ba? Yung nakasip niyo mga kumarikong tigang. Pero yun na nga, kung halimbawa, kung gusto mo talaga kayo, mabago na ang yung takbo ng pamumuhay po ninyo ngayong taon na ito. Kasi sinasabi nga po, ngayon nga po eto na, magpapalit na nga po ang taon. From Year of the Snake po, hamak kumarikong tigang nitong taon na to, 2025, papasok na ngayon pong February 17, yung Year of the Fire Horse. Na talagang pong sinasabi na ko, talagang napaka-powerful po na taon, napaka-determined, at talagang very fast-paced na taon, talagang very passionate, at kailangan po sabayan natin siya ang pagtakbo ng kabayo. At may daladala pa yung apoy. Nakapos, Mariose. Opo, mga kumarikong tigang. So eto nga, ngayon nga po pag-uusapan lang po natin sinasabing dapat po natin gawin sa ating mga tahanan, mga preparasyon na dapat po nating gawin dyan sa bahay po ninyo. Halimbawa, kayo po ba may mga balak po ngayon magpa-renovate ng mga bahay po ninyo? Nako, gawin nyo na po yan ngayon ha, mga kumarikong tigang. Bago po magtapos ang buwan na ito. Nako, kasi makaabutan pa kayo ng February 17, nako, bawal na po ang magpupukpuk dyan, bawal na po yung magkakalas-kalas dyan, maggiba-giba ng mga bahay po ninyo, at kayo po yung magre-renovate ng bahay nyo. Nako, Mariose, tigil-tigilan yan. Lalong-lalo na po, doon sa may bandang south section po ng inyong pong mga tahanan, baka kayo po yung magpapatanggal ng mga hagdanan, o magpapapalit kayo ng mga pintuan, magpapalit kayo ng mga dingding. Nako, Mariose, magagambala po ninyo at kumbaga mabubuisit po ninyo yung areang yan o yung sinasabing bantay ng Tai Sui. Talaga ba? Bawal na po kasi mga kumarikong tigang. Opo mga kumarikong tigang, kasi kung kayo po may mga plano magpa-renovate nga ng inyong pong mga tahanan, huwag nyo po muna yung gagawin sa buong buwan po ng February. Pagpaksak po o pagpasok po ng February 17, kasi Chinese New Year na po yan. At yun na nga, yung mga iba pang natin na ginagawang preparasyon, katulad po ng ginawa po natin nung tayo sumalubong ng bagong taon, nung January 1, dito sa ating mga Pinoy po, ganun din pa rin naman po ang gagawin po natin. Siyempre, unang-una dyan, tayo po maglilinis ng ating mga tahanan. Magke-cleansing ritual pa rin po tayo, magdi-declutter din po tayo dyan, mga kumarikong tigang, ng ating mga bahay. Halimbawa, yun nga, meron kayong mga gamit dyan na hindi nyo namang ginagamit. Pagtatanggalin nyo na po yan, kasi yung mga sinasabing mga cluttered na yan po yung kumukontra o yung pumipigil ng pagpasok ng mga sinasabing positibong enerhiya sa bahay po natin. Kaya tayo, feeling natin lagi tayong stagnant. Laging parang tayong nahuli at parang walang pumapasok na swerte sa bahay natin. Kapag halimbawa, ang mga bahay po ninyo, nako, punong-puno na kung ano-anong mga arganas sa buong bahay nyo. Nako, Mariose, ano ba yung mga arganas na yan? Halimbawa, yung mga lumang mga gamit po ninyo, mga sirang gamit na hindi nyo na ginagamit, mga patapon na gamit. May patapon na gamit. O yun nga, mga gamit na hindi na nga po ginagamit. Kasi sinasabi nga po, di ba, ang gamit, ginagamit. Kapag ang gamit po, sira na, wala nang silbi, hindi na po gamit yan, basura na yan. Kaya dapat po, itapon nyo na yan. Kumbaga, ibenta nyo sa mga, sa mga nangangalakal, sa mga magbubuti. Bakit ang fresh ko kayo? Susunod. Diba? Wow. Talaga naman. Pero wala naman akong ginagamit ng mga pang-beauty, hamak marketing. Talagang normal lang po ito. Actually, kagigising ko nga lang po And I just woke up like this. So, yun na nga po, hamak marketing. Ano pa ba? Ang mga dapat natin gawin bago po pumasok ang
bagong taon ng Chinese New Year. Yan ngayon, Year of the Fire Horse, ako talaga naman po sinasabing napaka-aggressive ng taon na yan. At yun na nga, napaka-fast-paced na kailangan tayo sumunod talaga sa kanya. Kasi baka naman kayo yung mga tulad ng ginawa nyo last year na yung kayo tutugloy-tugloy na naman dyan sa mga bahay po ninyo at wala kayong gagawin para kayo naman po yung talagang maka-invite na ng sinasabing mga positive energy para swertin kayo. Ngayon po, doblehin nyo na. Kasi maiiwan talaga kayo at baka kayo matadyakan ng kabayo. Opo, so ganito. Yung mga sinasabing mga paghahanda na dapat po natin gawin yan. Gawin na po natin yan bago po pumasok yung February 17. Halimbawa, kung halimbawa kayo po may mga stagnant na mga lugar na hindi nyo na gagalawan, isang kwarto na puro tambak na po, pwede nyo na pong i-declutter yan. Tapos, i-relievo nyo yung mga gamit. Yan na po yung time ha, kumakikintigang ng mga gamit natin, aangatin natin. Tapos, pwede po natin yung punasan, walisan, agiwan. Kasi yung mga sinasabing stagnant energy na naiwan dyan nung last year, nung 2025, dapat po mawala na yan dyan. Ngayon papasok na nga po ang bagong taon sa Chinese New Year. Para yung mga sinasabing mga stagnant energy na naan dyan sa bahay po ninyo, mawala na. Para maglingering na yung mga sinasabing positive energy naman na mag-create ng bagong mga opportunities at kaswertehan para sa inyo. Ganon ha, mga kumakitigan. Tapos yung mga sinasabing mga paghahanda po na, yan, maghahanda rin po tayo ha, mga kumakitigan, yung mga lapyokan. Yan, maghanda kayo ng pagkain. Sa dispiras po ng Chinese New Year, maghanda kayo dyan ng mga foods, mga mahabang pagkain, yung mga malalagkit na pagkain, especially tikoy. Siyempre, yun po yung pinupush nila kasi dyan pagka bagong taon ng Chinese New Year, tikoy talaga, dapat may tikoy kayo sa lamesa po ninyo. Tapos, ganoon din po, maglalagay din po tayo ng mga prutas na bilog-bilog. Pero hindi na po yung 12 prutas na bilog-bilog, hindi na po yung kailangan kompleto pa. Yung sinasabing 5 elements ng fruits po, pwede na po yun. Fruit basket po na may 5 elemento po ng kaswertihan. Yan, yun naman po ang ihahanda natin. Tapos maghanda rin po kayo ng mga baboy-baboy, ganyan, mga lechon, pork chop, ganon. Pwede po yan. Pwede din kayo maghanda po ng manok, isda, at gulay. Tapos yun nga, yung mga pagkain na matatamis at malalakit for harmony at balance ng buong pamilya naman natin. Siyempre, prosperity and abundance, kailangan maghahanda tayo ng mga bigas, itlog, yung mga chocolates, mga candies, ganyan. Tapos yung mga barya, maglalagay tayo sa mga table po natin. Para sinasabing buong taon, para magsaka ng masagana tayo. Ganon. Tapos, pwede rin kayo maglagay dyan yung mga ginagawa natin ng mga pampaswerte sa ating mga main door. Pwede kayo magsabit dyan ng mga pinya-pinya, mga ampaw na pula. At maganda po yan ha, mga kumain ko tiga, magbigay kayo ng mga ampaw na pula. Pero huwag kayo magbibigay sa mismong araw po ng Chinese New Year. Kasi alam niyo po ba, yung mga nagbibigay ng mga ampaw na pula na may lamang pera, kapag pumapasok po ang Chinese New Year o after po ng Chinese New Year, yung celebration ng Chinese New Year, nako, napakaswerte po niyan na makumain ko tigang. At nako, talagang kayo suswertihin dyan. Suswertihin yung bibigyan po ninyo at kayo suswertihin din naman. Ganon. Opo, kasi nako, talagang napaka-powerful makahikayat ng swerte yan kapag kayo po yung nag-share ng mga blessing po ninyo. Ay, ako magbibigay talaga. ng ampaw na pula. Siyempre, kahit lang po ng 50 pesos, mga 100 pesos, magbigay kayo sa mga employees po ninyo, mga kamag-anak nyo, pamangkin nyo, anak nyo, ganyan. Magbigay kayo, mag-share kayo, kasi alam nyo, isa yan sa mga napaka-inam na paraan para yung mga curses ninyo o yung mga sinasabing sumpa na lumanit sa inyo ng mga nagdangdang mga nakaraang panahon, ma-purify nyo yan. Tayo gagawa ng provecho o indulhensya na yun na nga, makakapag-purify ng kasalanan natin. Para yung mga sumpang yan, mga curses na yan, yung mga sinasabing kahirapan sa buhay, mawala na. Kung kayo po'y nakaranas ng sobrang kamalasan itong mga nagdaang taon, yan ang gawin po ninyo. Kayo po mag-share naman ng mga blessings po ninyo. Magbigay kayo sa charity. Yan, magbigay kayo ng blessings sa mga tao sa paligid po ninyo. Yan, mga trabahador po ninyo, mga driver nyo, mga katulong nyo, kasambahay nyo, mga kamag-anak nyo, kahit mga kaibigan yung paling harap na pinaplastic lang naman kayo. Bigyan nyo pa rin. Nako, opo, kasi talagang yung sweating-swete. Tapos, yung mga iba pang ginagawa natin, mga pampaswerte, sa usapin naman po ng mga Chinese. Marami kasi yan, hindi na po natin nagawa yan nung bagong taon kasi marami na po tayong na-prepare.
Ngayon po, pwede po natin gawin yan, katulad po ng paggawa po ng ating mga wealth bowl. Yan, at ituturo ko po yan sa inyo ha, mga kumain kung paano natin gagawin yan, yung ating wealth bowl naman po para sa Chinese New Year. Kasi yung last New Year po, nung pumasok po ang bagong taon, ang ginawa po natin ay yung prosperity bowl. O, di ba? Natatanda niyo yun. Yung dalawang version pa ang ginawa natin, yung itlog, bigas, sa barya lang. Tapos yung pangmalakasan natin na version. Ngayon naman po, for Chinese New Year, ang gagawin naman po natin ay yung pong wealth bowl natin. At yan po, ihahanda naman po natin sa pagpasok po ng Chinese New Year. Tapos yung mga iba pong mga pampaswerte na dapat i-ready nyo dyan sa bahay po ninyo. Maghanda din po kayo ng mga labanos, mga cabbage, yan. Tapos yung mga pinya-pinya, nalalagyan po natin ng mga pera. Yan, pwede nyo pong gawin yan. Tapos yung mga paglalagay po ng mga ampaw na pula sa likod ng pintuan. Yan, magpapalit po tayo niyan ha, mga kumain. Gumawa po ng mga ampaw na pula na idinidikit natin sa likod ng pintuan natin. This is the time na pwede na po natin palitan yan. Kasi Chinese New Year na po. Ganun pala, opo. Tapos magpalit naman kayo ng mga kurtina nyo. Tapos sinasabi nga po na may mga maswerteng kulay ngayong taon na ito na dapat po natin incorporate po sa tahanan natin. Sabi nga po, ngayon po ipapasok na nga po ang Fire Horse, Year of the Fire Horse na ha, mga kumain. Medyo kulang po ang water tsaka metal element. So, magdagdag tayo ng mga elemento ng tubig. Halimbawa, yung mga water fountain, ganyan. Mga aquarium sa bahay natin. Sa loob po ha, mga kumain. Pinaka-the best po niya na lugar po sa may bandang east section saka sa may bandang center po ng bahay natin. At kung kayo po yung mag-relievo o yung aayos ng mga gamit po ninyo, nako, iwasan nyo po munang humarap o pumwesto sa may bandang south. Nako, kasi andyan yung andyan yung kontra. At medyo huwag kayong magtatatambay dyan sa may bandang south section ng mga bahay po ninyo. Kasi baka kayo po baka ahabat ng sinasabing mga yun nga negative energy na yun magbibigay sa inyo ng kamalasan. Doon kayo sa medyo bandang east section, saka sa may bandang north section, saka sa may center diyan kayo maglagay ng mga pampaswerte o maglagay kayo ng mga gamit nyo. Halimbawa, may mga office table kayo, mag-relocate kayo ng mag-arrange kayo ng mga opisina nyo o yung mga room po ninyo. Ganun ang gawin nyo. Iwasan yung bandang south section ha, mga kumari kong tigang. Tapos yun nga, mag-incorporate tayo ng mga kulay ng mga swerte, yung mga teal, green, ganyan, yellow, yan yung mga beige, yung mga light color lang kasi medyo ang Fire Horse kasi medyo radical lang kulay niya, medyo aggressive at saka medyo matapang siya. Baka pag puro pula, baka naman masunog naman kayo na. Huwag naman tama kumarin lang. Opo, ganun ang gawin po ninyo. Yung mas swerteng kulay ngayon, yan, mga beige, yung mga neutral color lang po, earth color magdagdag kayo. Tapos, pwede rin kayo maglagay dyan ng mga live plants sa loob ng bahay po ninyo para kumbaga maging balance yung energy. Tapos yun nga, water, tsaka yung metal element. Maganda po ngayon, mag-incorporate tayo ng mga gold na colors, ng mga, halimbawa, mga accessories o yung mga display, ganyan. Yung mga katulad niyan, mga gold natin, marami tayong gold na mga dinidisplay. Maganda yan, magsabit tayo sa mga main door natin, sa mga window natin para tayo po makahikayat ng positive energy ng taon na ito. O, ganun ha, makumahay kong tigang. Tapos, iwasan nyo po na kayo po'y gumawa ng mga big decision ngayon tungkol sa pera. Kasi medyo, yun nga, since mabilis nga po yung takbo ng kabayo, baka tayo naman mabilis din maubos ang pera natin. Medyo hinay-hinay lang po ha, makumahay kong tigang, lalong-lalo na kung po hindi kayo compatible ng animal sign ng kabayo. Yan, katulad ko po, ox po ako. Pero ako po, ang ox po, isa po sa sweating ngayon sa pera. Kung kayo po ha, makumari kong tigang ay Year of the Ox, nako, sweating kayo ngayon sa pera. Nasa iyo yung prosperity star, tsaka yung wealth star ha, makumari kong tigang. Rabbit, maswerte din po ngayong taon na ito. Tiger, maswerte din po ngayong taon na ito. Yan, ang medyo parang tagilid lang ngayon yung Year of the Rat. Kung halimbawa kayo yung mga Year of the Rat, medyo mag-hibernate muna kayo, magtago-tago muna kayo sa lungga nyo. Huwag kayong magpakalat-kalat dyan. Baka kayo makita po ni Year of the Horse. Baka kayo maipit o mapisa. Baka kayo madaganan ng kabayo. Kasi hindi sila compatible Magkaaway kasi yung dalawang yan. Horse at saka yung rat. Pero, syempre, nasa inyo pa rin naman po yan. Kasi sabi nga po, yun naman pong swerte natin, tayo pa rin po ang gagawa niya. Nasa kamay pa rin po natin yan kung paano natin paggaganahin ang swerte natin. Kahit masabihin na hindi tayo compatible ng Year of the Horse ngayon,
kung kayo naman talaga ang magpupursige, kayo yung magdo-double time, didaig nyo pa yung alays ng mga kabayong yan, dahil sila naman yung patugloy-tugloy, yung pahila-hilata lang. Paano sila suswertehin? Hindi rin na makamarot yung tigang. Kaya tayo ngayon, i-push pa rin natin ngayon, 2026, para tayo po talagang swertihin na. Para mabago na yung buhay natin, ha, makumain ko tigang. Tapos, isa pa, iwasan nyo po yung sobrang pag-uutang-utang kayo sa mga, mga home credit, sa mga lending, ganyan, ako sa Mariosep, mga loans. Tigilan nyo na po muna yan. Kaya out na po muna yung mga utangera. Yung mga mahilig mangutang dyan na, naku, hindi na natapos-tapos yung mga binabayaran po nyo. Hulog kayo ng hulog araw-araw, hindi na naubos. Naku, hindi na ba kayo nasawa? Oh. So, tigilan nyo na yan naman kumaring doon kaya ang pangungutang. Kasi naku, ngayong taon na to, medyo sabi nga din, parang kung bad year daw po ang 2025, parang medyo worse daw ngayon ang 2026. Lalong-lalo na po sa usapin ng kaperahan. Pero maraming pera na naandyan lang. Kaya lang po, syempre, i-work out natin yan. Kung bawa, yung mga mahirap kumita ng pera nung last year, baka kayo po yung mas mahirapan ngayon o kayo tutugloy-tugloy pa rin dyan sa mga bahay po ninyo. So, ngayon po, baguhin na natin yan, ha, mga kumarikong tigang, para tayo naman po yung mga minana na ng mga milyones ngayong taon na ito. Di ba? Gusto nyo yun? Abako gusto ko yun, ha, mga kumarikong tigang. So gawin niyo po yan, ha, mga kumain ko tayo. Unang-una, mag-declutter tayo, maglinis tayo ng bahay natin bago pumasok ang bagong taon. Mag-ready tayo dyan, maghanda tayo ng mga pampaswerte at tayo po yung syempre, imbibe natin. Kumbaga, atrakin natin, i-claim natin na tayo suswertehin ngayong taon na to kahit sinasabing hindi tayo compatible sa Year of the Fire Horse na taon na ito. I-claim pa rin natin yan, suswertehin tayo kasi alam nyo kung ano yung sinasabi natin, kung ano yung binibukan ng bibig natin, yun ang mangyayari. Kaya wag yung sasabihin na, ay malas daw ako ngayon, di daw ako swerte ngayon, hindi na ako magtatrabaho, tatangan na lang ako sa bahay ko. Wag naman gano'n naman kumain tigang. Kumilos pa rin tayo. Wag nating anuhin yung mga sinasabing mga negative na side ng ng taon na ito na sinasabi na medyo worst year nga daw ito. Huwag natin pansinin nyo na mga kumain kong tigang. Basta i-claim natin, suswertehin tayo ngayon at yayaman pa tayo. Di ba ga? So yun po ha mga kumain kong tigang. Sana po may na-upload na kayo mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertehan. Ngayon po papasok na ang bagong taon ng Chinese New Year. So with that mga kumain kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Tsaka syempre, magpalitan naman kayo ng mga toothbrush po ninyo. It's about time. Pagkala naman pusalsan na yung mga toothbrush nyo, hindi naman kayo napapalit. Leche, bahala ka sa buhay nyo. Siya, go na kumain kong tigal. Ang fresh ko